Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 411. Nakakalito. Talagang hindi inaasahan na ang Yunshan ng Misty Cloud Sect ay talagang buhay pa. Ito ay talagang lumampas sa aking inaasahan. Nagbago ang ekspresyon ni Zon-Er kasunod ng mahinang mga salita mula sa bibig ni Xiaoyan. Maya-maya pa, bahagyang patayo ang kanyang mga kilay at isang malamig na kislap ang bumungad sa kanyang mapupungay na mga mata sa taglagas habang mahina niyang sinabi. Ito ay talagang medyo mahirap. Marahan ding bumantong hininga si Xiaoyan. Kung hindi dahil sa pagiral ni Yunshan, hindi siya mahahabol ng Misty Cloud Sect hanggang sa kailanganin niyang tumakas hanggang sa labas ng Jiama Empire. Ang sulok ng mga mata ni Xiaoyan ay sumulyap sa madilim, itim na sulok ng dingding, kung saan maaaring lumiko, sa likuran niya. Narinig niya ang mahinang tunog ng mga yabag, na unti-unting umaalis sa lugar na iyon. Noon lamang niya ibinaling ang kanyang ulo para tingnan si Zon-Er. Seryoso ang kanyang ekspresyon habang sinabi ni Zon-Er, may isang bagay na kailangan kong sabihin mo sa akin ng matapat, dahil ito ay napakahalaga. Oh, nagulat si Zon-Er nang marinig niya ito. Nang makita niya ang seryosong mukha ni Xiaoyan, agad siyang tumango at sinabing. Basta alam ni Zon-Er, natural na hindi itatago ni Zon-Er ang anumang bagay na gustong malaman ni Senior Brother Xiaoyan. Pagkatapos ng unang pagkakataon na matagumpay akong umalis sa Misty Cloud Sect, nag-alala ako na ang Misty Cloud Sect ay madawit ang Shao Clan dahil sa kanilang galit. Totoo nga. Nang bumalik ako sa Wutan City, ang Shao Clan ay nakatanggap na ng paghihiganti ng First Elder ng Misty Cloud Sect. Medyo madilim at malamig ang boses ni Xiaoyan. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Zon-Er nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Ang kanyang mga kilay ay halos patayo at ang kanyang mga mag-aaral ay naglalaman ng kaunting galit. Hindi ba ang Misty Cloud Sect na ito ay medyo matapang? Naranasan ba ng clan ang isang matinding suntok? May ilang mga pagkatalo ngunit hindi sila masyadong seryoso. Gayunpaman, si tatay ay pinalaya sa Wutan City ng 3 matatanda ng Misty Cloud Sect. Mula sa araw na iyon, siya ay nawawala. Ang boses ni Xiaoyan ay maaaring medyo kalmado ngunit ang kanyang kamay, sa pagitan ng kamay ni Zon-Er, ay bahagyang nanginginig at ipinakita pa rin ang galit sa kanyang puso. Nawawala. Nagulat si Zon-Er sa una. Mabilis na kasunod nito, ang kanyang mukha ay naging madilim at solemn sa unang pagkakataon. Malinaw niyang naiintindihan ang posisyon ni Xiaozon sa puso ni Xiaoyan. Kaya naman, bigla din niyang napagtanto kung bakit muling magsasapanganib si Xiaoyan na maningil sa Misty Cloud Sect pagkatapos na matagumpay na umalis dito. Sa palagay ko dapat ay napunta si Uncle Xiaozon sa mga kamay ng Misty Cloud Sect, tama ba? Inihayag ni Zon-Er ang kanyang iniisip. Hindi. Tumingin ng diretso si Xiaoyan kay Zon-Er. Umiling siya at mahinang sinabi. Ang First Elder ng Misty Cloud Sect, na humabol kay Itay, ay pinatay ko na. Bago siya mamatay, sinabi niya na habang hinahabol niya si Itay ay biglang at kakaibang nawala. Nawala. Tama. Nawala siya sa mga mata ng First Elder ng Misty Cloud Sect, na humahabol sa kanya. Ang mga mata ni Xiaoyan ay matamang nakatutok sa mukha ni Zon-Er habang dahan-daang sinabi. Sa palagay ko ay hindi nawala si Itay ng mag-isa. Sa halip, nahuli siya ng isang misteryosong malakas na tao. Misteryosong malakas na tao. Lalong lumalim ang malabong kilay ni Zon-Er nang marinig niya ito. Itinaas niya ang kanyang ulo sa mata si Xiaoyan habang sinasabi niya. Ano ang gustong itanong ni Senior Brother Xiaoyan kay Zon-Er? Zon-Er, alam kong hindi ka mula sa angkan ng Xiao at ang iyong background ay napakalakas din. Hindi ko alam kung anong uri ng koneksyon ang lakas sa likod mo sa angkan ng Xiao, ngunit mayroon akong sariling mapagkukunan ng impormasyon. Sa makatuwid, sa palagay ko ang pagkawala ni Ama ay maaaring may kaugnayan sa paksayon sa likod mo. May tiwala ako sa iyo. Ito ay walang kinalaman sa iyo. Gayunpaman, kailangan kong makahanap ng ebidensya na ligtas ang aking ama. Kung hindi, magkakaroon ako ng mga problema sa pagkain at pagtulog ng mapayapa. Sa halip ay hinawakan ni Xiaoyan ang kamay ni Zon-Er habang sinasabi niya sa malalim na boses.
Dahil sa mga salita ni Xiaoyan, bahagyang nagbago ang mukha ni Zon-er. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling siya at sinabi sa sobrang kalmadong paraan. Hindi iyon ang mangyayari. Tiyak na hindi sila iyon. Sila at ang angkan ng Xiao ay may tiyak na probisyon. Sa makatuwid, tiyak na hindi sila gagawa ng isang bagay na walang kabuluhan, tulad ng puwersahang paghuli sa isang tao. Ang nagbubuklod na kapangyarihan ng ganitong uri ng probisyon ay hindi kasing simple ng kung ano ang iniisip mo. Kaya't kahit na mayroong isang tao sa kanila na higit na makakaya. Hulihin si Uncle Xiaozan sa harap ng isang dawang nang hindi nagpapalam sa sinuman, ang lakas ng taong iyon ay dapat man lang sa klase ng dawang sa panahong ito, wala akong natanggap na anumang balita tungkol dito. Hindi. Maliban sa aking sarili, walang sino man sa angkan ng Xiao ang nakatagpo ng isang malakas na tao sa klase ng dawang. Ano ang silbi ng iba pang malalakas na tao na hindi maipaliwanag na hinuhuli ang aking ama? Tanging ang paksayon sa likod mo lang ang may kaugnayan sa angkan ng Xiao na alam ko. Kasabay nito, mayroon din silang ganitong uri ng lakas. Sa pagbagsak ng hula sa kanyang puso, biglang humigpit ang kamay na ginamit ni Xiaoyan sa kamay ni Zon-er. May dagdag na galit sa boses niya. Senior Brother Xiaoyan, hindi talaga nagsinungaling si Zon-er sa iyo. Ang paksayon sa likod ko ay may kaugnayan talaga sa angkan ng Xiao. Sa ngayon, hindi ko masasabi sa iyo ang ilan sa mga detalye at dahilan nito. Kung sasabihin ko sa iyo, sa halip ay makakasira ito sa iyo. Gayunpaman, tungkol sa usapin ni Uncle Xiaozan, tinitiyak sa iyo ni Zon-er na talagang hindi nila ito gagawin. Ang orihinal na kalmadong ekspresyon ni Zon-er ay agad na gumuho nang makita niya ang mukha ni Xiaoyan, na naglalaman ng bahagyang galit. Hindi niya mapigil ang magsalita sa paraang naaagrabyado. Nang makita ang mukha ni Zon-er, na naglalaman ng ilang hinaing, unti-unti ding nabawi ni Xiaoyan ang ilan sa kanyang pagiging malinaw sa ulo. Ang kanyang mga kamay ay marahang kumamo sa kanyang ulo at huminga ng malalim habang bumubulong. Mukhang may ilang sikreto sa Xiao clan na hindi ko alam. Sige, dahil ayaw mong magsabi ng kahit ano, hindi kita pipilitin. Kung talagang tulad ng sinabi mo, at hindi ito ginawa ng paksayon sa likod mo, natatakot ako na ang Mystic Cloud Sect pa rin ang magiging pinakamalaking sospek. Ang sektang iyon ay hindi mukhang kasing simple ng iniisip ng lahat. Sige, pwede ka na munang bumalik at magpahinga. May qualifying competition pa bukas. Pansamantalang isantabi ang usaping ito tungkol kay tatay. Bagamat hindi ako sigurado sa kalagayan niya ngayon, at least, hindi dapat malagay sa panganib ang buhay niya. Kailangan kong mabilis na itaas ang lakas ko. Kung hindi, kahit na mahanap ko ang bakas ng tatay ko sa hinaharap, natatakot din akong magkaroon siya ng lakas. Lumingon si Xiaoyan kay Zon-er. Tinapik niya ang kanyang ulo, ngumiti, at nagsalita sa isang nakakaaliw na paraan. Kukuha ako ng isang tao upang tumulong sa pag-imbestiga sa bagay na ito at agad kong ipapaalam sa iyo kung mayroon akong anumang mga pahiwatig. Tumanggo si Zon-er. Ang kanyang maselang mga kamay ay biglang nag-intertwined habang ang kanyang mga maningning na mata ay nakatingin kay Xiaoyan. Sa medyo hindi tiyak na paraan, nagtanong siya. Senior Brother Xiaoyan, sisisihin mo ba si Zon-er sa hindi pagsasabi sa iyo ng eksaktong paksayon sa likod ko, pati na rin ang kanilang relasyon sa angkan ng Xiao? Sasaktan mo ba ako? Ngumiti si Xiaoyan, hinaplos ang ulo ni Zon-er at sa halip ay nagtanong. Bahagyang nagulat si Zon-er. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang magandang mukha nang umiling siya at mamulong. Ayoko. Sa makatuwid, naniniwala ako sa iyo. Medyo gabi na, magpahinga ka na. Iniabot ni Xiaoyan ang kanyang kamay at niyakap ang malambot, tila walang buto, magandang figure ng ilang sandali. Agad niya itong binitawan, ikanaway ang kamay sa kanya, at tuluyang tumalikod bago naglakad patungo sa kanyang silid. Bahagyang tumanggo si Zon-er habang nakatingin sa likod ni Xiaoyan, na nawala sa frame ng pinto. Napaisip siya saglit bago tumalikod, at mabilis na naglakad pabalik sa kanyang kwarto. Sa isang pag-flip ng kanyang kamay, isinara niya ang pinto ng silid at marahang pinitik ang kanyang daliri. Isang tipak ng gintong liwanag ang bumaril patungo sa isang sulok ng silid.
Ang isang maitim at itim na anino ay agad na naging distorted bago naging isang itim na kulay ng tao, na lumitaw sa silid, na ang isa ay nakaluhod sa lupa. Hayaan si Ling Shi na pumunta sa bundok sa likod ng akademya bukas. Bukod pa rito, magpadala ng isang tao upang magtanong kung mayroong anumang bakas ng isang misteryosong malakas na tao sa loob ng Jiama Empire. Bukod pa rito, kailangan ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa Mystic Cloud Sect. Kalmado ang mukha ni Zon-er habang sinusulyapan niya ang itim na anino. Malinaw at malamig ang boses niya habang nag-uutos. Oo, Miss. Ang itim na anino ay hindi nagsalita ng anumang pagsalungat nang marinig niya ang utos ni Zon-er. Kasunod ng paglitaw ng isang malambot, boses ng babae, ang katawan ay umindayog at muling naging madilim na anino, na natunaw sa dilim bago tuluyang naglaho. Dahan-dahan lamang na napabuntong hininga si Zon-er nang makita niyang nawawala ang itim na anino. Ang kanyang umuungol na boses ay mahinang umalangaw-ngaw sa loob ng silid. Kalokohan, sino ba talaga ang gumawa nito? Talagang itinoon niya ang kanyang mga mata kay Uncle Xiaozan. Ang mahina at mainit na sikat ng araw ay nakakalat mula sa langit kinaumagahan. Kasunod ng mabagal na pagsikat ng nakakasilaw na sikat ng araw sa abot tanaw, ang akademya, na naging tahimik sa magdamag, ay muling napuno ng enerhiya. Ang hindi mabilang na kabataang lalaki at babae ay paulit-ulit na dumagsa mula sa buong akademya. Napakalinaw ng kanilang destinasyon. Iyon ang malaking stadium sa gitna ng akademya. Ang qualifying competition nitong 2 araw ay tila isang taunang grand event sa loob ng Jianan Academy. Ang mga may mga kwalipikasyon na lumahok sa kompetisyon sa kwalipikasyon ay pawang mga taong kabilang sa natatanging grupo. Ang higanteng kompetisyon sa pagitan nila ay sulit na panoorin. Higit pa rito, ang qualifying competition sa taong ito ay sinalihan pa rin ni Xiao Zon-er, Bai Shan, gayon din ang nakapulang binibini, na kabilang sa mga pinakanamumukod tanging tao sa akademya. Ang katotohanan ito lamang ay nakakalap ng higit sa kalahati ng mga manunood. Siyempre, maliban sa tatlong ito, ang malaking Jianan Academy ay mayroon pa ring iba pang mga natitirang kakompetensya. Kabilang sa mga ito, si Xiaoyan, na nagawang talunin ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng paggamit ng blitzkrieg style na pamamaraan sa kabila ng kara rating pa lang, ay natural na siyang pinagtutuunan ng pansin. Bukod dito, ang matalik na relasyon, na umiral sa pagitan niya at ni Zon-er, na tinitingnan ng hindi mabilang na bilang ng mga lalaking estudyante bilang diyosa sa kanilang mga puso, ay higit pang naging sanhi ng maraming tao na nagngangalit ang kanilang mga ngipin, na gustong makitang pinahiya niya ang kanyang sarili. Matapos hugasan ang sarili sa loob lamang ng bahay, si Xiaoyan, kasama ang instructor na sina Rowling, Zon-er, at Xiaoyu ay sabay na lumabas ng bahay. Pagkatapos nito, naglakad sila patungo sa stadium. Bilang ang taong pinagtutuunan ng pansin sa akademya, mayroong hindi mabilang na bilang ng mga titig, na naglalaman ng iba't ibang uri ng emosyon, na binaril habang naglalakbay, na naging dahilan upang mamanhid ang noo ni Xiaoyan. Nang makita ang kanyang walang magawang ekspresyon, si Zon-er sa kanyang tabi ay hindi rin napigilan ang mahinang pagtawa. Ang kanyang malalotas na matikas at mainit na ngiti ay direktang nagdulot ng tunog ng paglunok ng laway ng mga tao sa magkabilang gilid ng daanan. Sa ilalim ng nakakapasong mainit na titig ay nagpatuloy ang grupo sa di nagtagal ay pumasok ang grupo ni Xiaoyan sa stadium, na puno na ng mga tao. Pagkatapos nun, naglakad na sila papunta sa designated seats nila. Kasama sina Zon-er at Xiaoyan, ang pares na ito na nakakaakit ng mga titig. Ang mga tingin ng buong stadium ay natural na agad na lumipat sa kanila. Pagkaupo sa kanyang nakatalagang upuan, biglang kumunat ang kilay ni Xiaoyan habang nakikipag-usap kay Zon-er. Parang may naramdaman siya nang iangat niya ang ulo niya at ibinato ang tingin sa viewing gallery sa tapat. Sa lugar na iyon, na isang magandang viewing location, nakatayo ang isang nakasuot na puting damit na si Bai Shan, habang magkahawak ang kanyang mga kamay. Nang makita ang tingin ni Xiaoyan na nakatingin, ang sulok ng kanyang bibig ay tumaas sa isang mahina, malamig na ngiti. Ang kanyang palad ay nasa guardrail sa kanyang harapan, at ang kanyang daliri ay gumawa ng isang napakakubling nakakapukaw na aksyon patungo kay Xiaoyan.
Naningkit ang mga mata ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang puno ng jade na may puting damit, napakagwapo, tulad ng Baishan. Napangiti siya ng mahina habang ang isang sinulid ng malamig na kislap ay sumilay sa kanyang nakababa, maitim at itim na mga mag-aaral. Kailanman ay hindi niya ipinagmalaki na siya ay isang mabuting tao. Dahil paulit-ulit siyang pinukaw ng kabilang partido, kikilos siya alinsunod sa kanya. Battle Through the Heavens. Kabanata 412. Karibal. Inalis ni Xiaoyan ang kanyang tingin kay Baishan, na nasa tapat ng arena. Muli niyang nilaybot ang kanyang tingin sa paligid ng stadium. Sa gitna ng viewing gallery, may ilang magagandang upuan na may pinakamagandang tanawin. Ang nakaupo sa mga upuang ito ay 4 lamang, maputi ang buhok, matatandang lalaki. Bagamat ang mga aura ng 4 na taong ito ay walang pinagkaiba sa mga ordinaryong matatandang lalaki, unang dumapo ang tingin ni Xiaoyan sa kanilang mga katawan. Maaaring walang naramdaman ang ibang mga tao, ngunit sa kanyang namumukod-changing spiritual perception ay bahagyang nakaramdam ng panginginig ng boses sa kalawakan na paminsan-minsan ay lumalabas mula sa paligid ng 4 na matandang ito. Ang ganitong uri ng spatial fluctuation ay nalikha lamang kapag ang lakas ng Dao Qi sa katawan ng isang tao ay umabot sa isang tiyak na limitasyon, na nagbigay daan upang ito ay tumunog sa loob ng espasyo ng labas ng mundo. Sa mga malalakas na tao na nakilala ni Xiaoyan, maging si Hai Badong ay hindi pa nakakamit ang antas na ito. Tanging ang mga nakapasok na sa pinakamataas na antas ng isang Dao Wang, tulad ni Jie Xingtian o ang mas malakas na Yun Shan, ang nakamit ito. Habang pinagmamasdan ni Xiaoyan ang 4 na matandang ito, na nakasuot ng napakasimpleng paraan, silang 4 ay biglang may naramdaman. Ang kanilang orihinal na tamad na mga mata ay nakataas at ang malabong mga tingin ay nakipag-ugnayan sa mga mata ni Xiaoyan. Nagkatinginan ang ilang pares ng mga mata at agad na nakaramdam ng kaunting sakit ang mga mata ni Xiaoyan. Ang Dao Qi sa kanyang katawan ay mabilis na umikot bago ang isang tipak ng berdeng apoy ay biglang sumilay sa kanyang itim na mga mag-aaral. Doon lang unti-unting hamina ang masakit na pakiramdam. Bukod sa pagkabigla sa kanyang puso, dali-dali niyang binawi ang kanyang tingin. Habang tahimik na kumikislap sa mga mata ni Xiaoyan ang tipak ng berdeng kulay na apoy, isang malambot, gulat na tunog ang kusang lumabas at sabay-sabay na lumabas mula sa 4 na matatandang lalaki na nakaupo sa mga upuang iyon. 3 sa kanila ang nagpapalitan ng tingin sa isa't isa habang ibinoka nila ang kanilang mga bibig para magsalita. Kakaiba ang Dao Qi. Ito ay kasing init at maliksi na parang apoy. Ang ganitong uri ng Dao Qi ay ang pinakamahusay na panggatong upang pinuhin ang mga gamot na table task. Sayang talaga kung hindi alchemist si Xiaoyan. Isang gulat ang bumungad sa mga mata ng isang matandang lalaki na nakaupo sa pinakadulong kaliwa habang dahan-dahan niyang sinabi. Hehehehe. Old Wo, nabalitaan ko na itong Xiaoyan ay minsan nang naging kampyon ng Grand Alchemist meeting ng Jiama Empire. Ang kanyang talento sa pagpino sa medisina ay napakahusay. Kung maaari mo siyang i-recruit sa iyong lugar upang mag-refine ng mga medicinal pill, natatakot ako na ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay hindi makapagsalita sa mga tao. Nakangiting sabi ng isang matandang nakasuot ng kulay abo sa gitna. Ang pagkakaroon ng ganoong tagumpay sa edad na 18. Ang kanyang potensyal ay pambihira. Siya ay talagang isang mahusay na panla. Gayunpaman, sa palagay ko, dapat na mayroon na siyang sariling guro. Kung hindi, tiyak na hindi siya makakarating sa ganoong yugto sa edad na ito sa pamamagitan lamang ng kanyang talento. Ang matandang lalaki, na tinawag na Old Wo, ay tumanggo muna bago siya kaagad sumagot. Walang conflict kahit na may guro na siya. Walang masyadong conflict sa pagitan ng academy at private teachers. At saka, ang Alchemist Department ng Jianan Academy ay itinatag sa loob ng napakaraming taon. Kung makapasok siya dito at mag-practice, maraming benepisyo para sa kanya. Kung tutuusin, gaano man kalaki ang kaalaman ng kanyang guro, mahirap ikumpara sa maraming taon ng inheritance ng Alchemist Department mo. Umiling ang matanda na nakasuot ng kulay abo at nakangiting sabi. Bukod dito, ang Alchemist Department ay independent sa Outer at Inner Academy at walang gaanong salungatan sa kanila. Kung ang Xiaoyan na ito ay interesadong pumunta sa Alchemist Department,
hindi ako takutol sa pagkakaroon ng isa pang outstanding na estudyante. Sumulyap si Old Wo kay Xiaoyan sa malayo at mahinang sinabi. Sa kanilang apat, ang tatlong tao, simula sa kaliwa, ay ang Deputy Headmaster ng Outer Academy at dalawang elder na may napakahusay na prestihiyo sa akademya. Mayroon silang napakahusay na awtoridad na magsalita sa Outer Academy. Bukod dito, ang kanilang mga lakas ay nasa antas ng pinakamataas na antas ng Daohuang. Nang makita niya ang tingin ni Xiaoyan, ang instructor na si Rowling, na tumabi sa kanya, ay mahinang nagpaliwanag. Ang tahimik na matandang lalaki, na hindi gaanong nagsasalita sa dulong kanan, ay ang department head ng Alchemist Department. Pinamamahalaan niya ang isang malaking grupo ng mga alchemist sa ilalim niya. Dahil ang isang alchemist ay may espesyal na posisyon sa kontinente, ang Alchemist Department ay independent sa Inner at Outer Academy. Walang sino man ang maaaring makialam sa kanilang mga bagay. Kahit na ang Deputy Headmaster ay hindi maaaring gawin ito. Departamento ng Alchemist. Naantig ang puso ni Xiaoyan nang marinig ang pangalang ito. Ang tinatawag na Alchemist Department na ito ay malamang na isang pag-iral na katulad ng sa Alchemist Association. Medyo magulo ang distribution ng faction sa Outer Academy. Kahit na alam ko na ang lakas na iyong itinatago ay napakalakas, kailangan mong mag-ingat sa dalawang paksayon. Ang isa ay ang Law Enforcement Unit. Ang dami kasing malalakas na tao gaya ng mga ulap sa loob ng unit. Higit pa rito, ang posisyon ng kanilang unit ay nagiging dahilan upang halos magkaroon sila ng awtoridad na gumawa ng hindi awtorisadong pag-aresto. Medyo mahirap na masaktan sila. Ang madugong labanan sa pagitan ng Jianan Academy at ng Black Corner Region noon at sa wakas ay ang Death Spirit Tree, na nagbibigay ng kilabot sa mga tao, ang lahat ng kanilang taktika. Ang kabilang partido ay ang Alchemist Department. Ano man ang mangyari, ang isang alchemist, nasaan man siya, ay maaaring tamasahin ang isang napaka-espesyal na posisyon. Bumantong hininga si Instructor Rowling. May kung anong inggit sa boses niya. Ang pagtrato sa alinmang random Tier 2 alchemist sa loob ng Alchemist Department ay higit na hihigit sa kanya bilang isang Huang-class instructor. Bahagyang tumango si Xiaoyan habang mariin niyang inaalala ang dalawang paksayon na ito sa akademya sa loob ng kanyang puso. Bukod pa rito, maaaring sinabi ko kahapon na kailangan mo lang makapasok sa top 50 sa Inner Academy qualification na ito ngunit sa palagay ko, sa iyong tunay na lakas, maaari mong subukang makapasok sa top 5. Ngumiti si Instructor Rowling habang nakatingin kay Xiaoyan. Hindi niya sinasadyang itago ang katotohanan na hindi sinasadyang narinig niya ang ilang bagay kagabi. Hindi ba pareho lang? Nakangiting sagot ni Xiaoyan. Hindi ito pareho. Kung makapasok ka sa nangungunang 5 sa qualifying competition, magkakaroon ka ng qualification para makapasok sa book collection hall ng akademya. Nagpatuloy si Zun-Er na may ngiti sa halip. Book collection hall. Ang mga bagay ba sa loob ay lubhang kaakit-akit? Nagulat si Xiaoyan habang nagtatanong. Masasabi ko lang na higit sa kalahati ng mga taong kalahok sa qualifying competition ang dumating na may layuning pumasok sa book collection hall. Kasama sa kanila sina Zun-Er, Bai Shan at ang iba pa. Bumantong hininga si Zun-Er na parang halamanan sa tabi ni Xiaoyan. Ang kanyang nakangiti, mainit at malambot na ugali ay naging sanhi ng mga tingin sa paligid, na nakatingin kay Xiaoyan, na biglang naging mas mainit. Ang Book Collection Hall ay isang ipinagbabawal na lugar sa loob ng Outer Academy ng Jianan Academy. Ang mga depensa nito ay napakahigpit. Karaniwan, maliban sa ilang mabibilang na tao, na may mga kwalifikasyon para makapasok, ito ay nasa isang nakalock na estado sa halos lahat ng oras. Tanging bawat taon pagkatapos ng qualification competition ay magbubukas muli ito sa loob ng limitadong yugto ng panahon. Mahinahong sinabi ni Zun-Er. Kung ang isang tao ay mapalad, ang isa ay makakakuha ng benepisyo na mahirap isipin mula sa loob nito. Tinaas ni Xiaoyan ang kanyang kilay. Sa background ni Zun-Er, mataas pa rin ang tingin niya sa misteryosong book collection hall. Kung ganoon, hindi siya dapat biguan ng mga bagay sa loob. Bahagya lang siyang tumango matapos isipin ang ganitong paraan sa loob ng kanyang puso.
May kaunting pananabik din sa kanyang puso habang nakangiting sinabi niya. Dahil ganito ito, gawin natin ang lahat ng ating makakaya. Gayunpaman, sasabihin ko ito ng maaga. Huwag kang masyadong umasa sa akin. Kung tutuusin, napakaraming matatapang na tao sa Jianan Academy. Hindi dapat magkaroon ng maraming problema sa iyong lakas. Mayroon lamang 5 tao na kailangan mong bigyang pansin sa panahon ng qualification competition. Natatawang sabi ni Instructor Rowling. May kamangha-mangha sa kanyang pagtawa. Ang una ay ang Little Witch na iyon. Ang kanyang talento sa pagsasanay ay hindi mas mahina kaysa sa iyo. Bukod dito, nakasunod siya sa tabi ng isang malakas na tao tulad ng Deputy Headmaster sa loob ng napakaraming taon. Sa pamamagitan ng paglantad sa kanyang kapaligiran, ang kanyang kaalaman ay higit na nahihigit sa mga kasing edad niya. Ang klase ng chi technique at Dao skills ay higit pa sa kanyang natutunan at kakaibang pagkatao. Hindi naaapektuhan ng malambot at matigas na mga taktika. Siya ay may katangian ng isang maliit na demonyo, gayunpaman, maswerte siya na hindi siya gaanong interesado sa mga lalaki, kaya hindi ka dapat mag-alala na magalit siya sa kanya. Ang pangalawang tao ay si Bai Shan, na nakilala mo kahapon. Bilang isa sa mga pinakanamumukod-tinging mag-aaral at isa na nakakuha ng pinakamalaking atensyon sa loob ng akademya nitong nakaraang 2 taon, ang kanyang lakas ay napakalakas din. Hindi pagmamalabos na tawagin siyang karibal. Ang pangatlo ay isang taong hindi mo pa nakikilala. Gayunpaman, ang taong iyon ay kabilang sa mga tao ng Law Enforcement Unit, na sinabi ko sa iyo kanina. Bukod dito, ang kanyang posisyon ay medyo mataas sa loob nito at may tiwala ng kasalukuyang hepe ng Law Enforcement Unit. Bukod dito, siya ay isang ulila at malamang na mananatili sa akademyang ito ng madalas. Sa hinaharap, maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na kunin ang Law Enforcement Unit, isang napakalakas na paksayon, sa kanyang mga kamay. Ang pang-apat na tao ay tinatawag na Lumo. Isa siya sa mga nangungunang mag-aaral sa Alchemist Department. Hindi lamang namumukod tangi ang kanyang medicinal refining skill, ngunit hindi rin siya mahina sa pagsasanay sa Dao Chi. Isa rin siyang kalaban na hindi mo maaaring maliitin. Dapat ay maging maingat ka rin sa kanya. Ito ay dahil, ayon sa pagkakasunod-sunod, maaaring siya ang kalaban mo ngayon. Paalala ni Instructor Rowling. Oh, nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Nagtanong siya. Sa anong klase ang lakas ni Lumo? Sa paligid ng isang 3-star na Dao Shi. Gayunpaman, ang taong iyon ay isang kompletong medicinal pot. Ang kanyang Dao Chi ay mababaw at walang dapat ikabahala. Si Xiaoyu sa gilid ay biglang ibinuka ang kanyang mga labi at sinabing. Hihihi. Si Lumo ay isa sa mga nangungunang manliligaw ni Xiaoyu. Noong una siyang pumasok sa akademya, ang lalaking iyon ay nagbalat kayo bilang isang bagong estudyante at dinala si Xiaoyu na maglibot ng random sa paligid ng akademya sa loob ng mahigit kalahating araw. Pagkatapos noon, may naramdaman si Xiaoyu at direktang sinipa siya sa isang lawa. Sinong mag-aasahan na simula ng isang sipa na iyon, ang lalaking iyon ay nakasandal, paulit-ulit na ginugulo si Xiaoyu. Sa kasamaang palad, sa bawat pagkakataon, siya ay inaatake hanggang sa matatakpan ng mga sugat ang buong katawan niya. Napakapalad talaga na isa siyang alchemist. Kung hindi, walang sapat na gamot sa pagpapagaling na magagamit niya. Tinapan ni Instructor Rowling ang kanyang bibig at tumawa sa magandang paraan. Isang pamumula ang lumitaw sa magandang mukha ni Xiaoyu nang marinig niya ang panunokso ni Instructor Rowling. Walang magawa niyang sinabi. Huwag mong banggitin ang malagkit na candy na hindi ko maalis. Talagang iniirite niya ako hanggang sa mamatay. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ang mga salita nilang dalawa. Ang kanyang mga mata ay agad na nagpakita ng pagkagulat habang nakatingin kay Xiaoyu at pabirong sinabi. Talagang hindi inaasahan na si elder cousin sister Xiaoyu ay kaakit-akit din. Gayunpaman, ang lalaki sa pagkakataong ito ay mukhang mas mahusay kaysa sa lalaking iyon noong nakaraang 2 taon. Sa tingin mo ba ang lahat ay may kaparehong paningin gaya mo? Hindi dahil walang may gusto sa babaeng ito. Ngumuso si Xiaoyu nang makita ang pagkagulat sa mukha ni Xiaoyan.
Ngumiti si Xiaoyan at muling ibinalik ang tingin kay Instructor Rowling. Nakangiting nagtanong siya. Paano ang huling tao? Kasing lapit ng nasa harap mo. Tusong sinabi ni Instructor Rowling. Nagulat si Xiaoyan. Lumingon ang kanyang tingin kay Zun-Er. Nang makita niya ang matamis na ekspresyon nito, hindi niya napigil ang sabihin na may mapait na ngiti. Sa katunayan, isang karibal na dapat seryosohin. Walang alinlangan, ang huling taong sinabi ni Instructor Rowling na kailangan niyang bigyang pansin ay ang may pinaka-nakakatakot na talento sa pagsasanay at isang misteryosong malaking background, si Zun-Er. Sa panahong mahinang tumatawa ang iilan sa kanila, ang viewing gallery sa paligid ng stadium ay muling napuno ng mga estudyante. Ang maingay na tunog ay direktang bumasag sa mga ulap. Magsisimula na ang ikalawang araw ng Inner Academy Qualifying Competition. Battle Through the Heavens. Kabanata 413. Pakikipaglaban kay Lumo. Nang ang isang nasa katanghaliang gulang na hukom ay dahan-daang lumakad papunta sa bukas na lupa, isang nakabibingi, nakagigimbal na palakpakan ang agad na bumungad sa viewing gallery. Pinigilan ng kamay ng judge ang hiyawan hanggang sa unti-unti itong kumalma. Ang nasa katanghaliang gulang na hukom na ito ay lumingalinga sa paligid ng lugar bago sinabi sa malinaw na boses. Lahat ng mga mag-aaral, pagkatapos ng paunang eliminasyon at pagpili kahapon, mayroong 174 sa orihinal na 300 kalahok ang natitira ngayon. Mula sa bilang na ito, ang 50 pangalan, na may kwalifikasyon na makapasok sa Inner Academy, ay dapat ipanganak ngayon. Sige. Oras na para sa qualifying competition. Magsisimula na tayo. Sino mang kakompetensya na tinawag ang pangalan, mangyaring pumunta sa arena sa lalong madaling panahon. Kapag natapos na ang itinakda na oras, haharapin namin ito habang sumusuko ka. Ang nasa katanghaliang gulang na hukom ay hindi nagtagal. Matapos ipakilala ang mga patakaran ng kompetisyon, dahan-dahan siyang umatras sa mga upuan ng hukom sa bukas na lupa. Sa oras na ito, 2 pangalan ang inilabas mula sa mga upuan ng mga hukom. Zuan Class. 3rd Class, Luo Fu. Zuan Class. 5th Class, Geli. Nang marinig nila ang mga pangalang binabasa, agad na kumislap ang dalawa, na nakahanda na, at tumalon pababa mula sa viewing gallery. Halos agad silang lumapag sa arena at nagkatinginan. Naglabasan ang mga spark mula sa kanilang mga mata. Daochi ng iba't ibang elemento ay lumabas mula sa kanilang mga katawan sa isang magulong paraan. Tinakpan ng makapangyarihang Daochi ang katawan nilang dalawa, na bumubuo ng 2 perpektong balabal na Daochi. Bagamat ang 2 tao, na nakapasok sa arena, ay hindi maikukumpara sa mga natatanging individual sa loob ng akademya tulad ni Baishan at ng iba pa, mayroon silang kaunting katanyagan. Kaya naman, umalangaw-ngaw ang mga alon ng tagay mula sa viewing gallery nang makaakyat silang dalawa sa entablado. Ang mga makakasali sa qualifying competition at magtatagal hanggang sa ikalawang round ay maaaring, kahit papaano, ay ituring na may middle hanggang mid-upper strength sa loob ng Outer Academy ng Jianan Academy, anuman ang paraan ng paglalagay nito. Ang 2 tao sa arena ay mula sa klase ng Zuan. Ang isa sa kanila ay gumamit ng maliksi at eleganteng elemento ng hangin. Habang ang iba ay nagdadalubhasa sa mabigat at mahinahong elemento ng lupa. Ang isa ay nakatuon sa maliksi na liksi. Ang isa pa sa matatag na kakayahan sa pagtatanggol. Ang lakas sa pagitan ng dalawa, ay hindi gaanong nagiba at tumugma sa iba't ibang elemento, ang laban na ito ay nakatadhana na maging isang mahaba, mabunot na laban. Ganon din ang realidad. Mula nang magsimula ang kompetisyon, ang Wind Affinity student na iyon ay naging anino na paulit-ulit na kumikislap sa paligid ng kalaban, gamit ang kanyang maliksi na kalamangan. Mapanlin lang ang kanyang mga palad habang direktang tumama sa mga kalaban na nakamamatay na puntos. Gayunpaman, maaaring matalas ang kanyang mga atake ngunit hindi medekor ang kanyang kalaban. Ang katawan niyang iyon ay parang batong dumampi sa lupa. Sa kanyang malaking pinagmumulan ng lakas, masakit niyang tiniis kasama ang ground affinity na iyon na Daochi, na kilala sa mahabang labanan nito. Kung ang isa ay maingat na magmasid, ang isa ay maaaring matuklasan na sa kabila ng siya ay lumilitaw na sa isang dahado,
ang matalim na pag-atake ng kalaban ay nabawasan sa pagharap sa minimal na pinsala. Ang malupit at mabangis na labanan sa larangan ng digmaan, kung saan ang isa ay umatake at ang isa ay dumpensa, ang nakaakit sa karamihan ng mga mata ng stadium. Maraming hiyawan at hiyawan ang paulit-ulit na pinagsama-sama, sa wakas ay bumubuo ng isang bagay na parang isang dumadagandong na kulog na walang tigil na umalangaw-ngaw sa kalangitan sa itaas ng open ground. Mukhang malaki ang tsansa ni Luo Fu na manalo. Sumando si Xiaoyan sa sandalan ng upuan at nakangiting mamulong, habang tinitingnan ang katunggali na iyon, na gumamit ng pinakamaliit na presyo para mabawi ang atake ng kanyang kalaban. Hindi ba siya pinipigilan ni Geli? Bulong ni Xiaoyu sa gilid. Ang mga pag-atake ni Geli ay maaaring magmukhang mabangis, ngunit kung magpapatuloy siya ng ganito sa mahabang panahon, ang kanyang Dao Qi sa huli ay hindi siya masusuportahan. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa kulay ng kanyang Dao Qi, sa tingin ko ang Qi method na kanyang ginagawa ay hindi masyadong mataas. Ang isang mababang uri na paraan ng Qi ay hindi kayang suportahan ang kanyang drain sa mahabang panahon. Sa kabilang banda, hindi pa gaanong gumagalaw si Luo Du mula sa kanyang panimulang posisyon mula noong simula ng laban. Sa bawat oras na makaharap siya sa pag-atake ng kalaban, bahagyang nanginginig ang kanyang mga paa. Iyon ay isang aksyon na nagpalihis ng puwersa sa lupa. Bagamat medyo clumsy ang paraan ng pagtatanggol na ito, pinayagan pa rin siya nitong makatipid ng maraming hindi kinakailangang Dao Qi mula sa paggastos. Sa makatuwid, kung ang Geli na iyon ay walang masyadong malakas na hakbang sa pagpatay, ang kanyang pag-atake ay maaaring unti-unting hamina pagkatapos ng isa pang 30 palitan, hanggang sa siya ay matalo. Nakangiting paliwanag ni Zun-Er sa gilid. Habang naririnig nila ang detalyadong paliwanag ni Zun-Er, hindi lang si Xiaoyu ang tumango, ngunit maging si Xiaoyan ay nakaramdam din ng pagtataka habang nakatingin sa babae. Ito ay dahil kahit siya ay hindi nakita ang labanan na may ganoong detalye. Nagtataka lang ako kung anong klase na ang narating ng babaeng ito pagkatapos ng pagsasanay sa loob ng 2 taon na ito. Gayunpaman, sa tingin ko ay hindi siya dapat maging mas mahina kaysa sa akin. Ungol ni Xiaoyan sa kanyang puso. Nakaramdam siya ng kaunting kawalan. Noong una, naisip niya na ang bilis ng kanyang pagsasanay sa 2 taon na ito ay medyo maganda na. Ito ay talagang hindi inaasahan na mas abnormal pa ang babaeng ito. Gayunpaman, iniisip lamang ang lakas ng misteryosong paksayon sa likod ni Zun-Er, na kahit si Yao Lao ay kinatatakutan, kumalma rin siya. Gaano man sabihin ng isa, ang talento sa pagsasanay ni Zun-Er ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Bukod pa rito, nag-practice siya ng tailor-made high-class Qi methods mula sa kabataan. Hindi rin siya nagkulang sa lahat ng tinatawag na bihirang mga tabletang panggamot, at maaari niyang tawagan ang mga ito gamit ang kanyang kamay. Ito ay natural na mas mahusay kaysa sa kanya, na kailangang personal na pumunta at kumuha ng mga sangkap na panggamot ng may kahirapan. Sa panahong hinahayaan ni Xiaoyan na tumakbo ng ligaw ang kanyang imahinasyon, sa wakas ay nagsimulang magbago ang sitwasyon ng labanan sa loob ng arena. Ang estudyanteng tinatawag na Geli ay lumitaw na alam na siya ay magkakaroon ng malaking problema. Sa makatuwid, pagkatapos ng kanyang ligaw na pag-atake ay nagpatuloy ng ilang sandali, sa wakas ay nabawasan niya ang kanyang bilis ng pag-atake. Gayunpaman, nang binawasan niya ang kanyang bilis, ang Lufu na iyon, na hindi gumagalaw na parang pagong na nagtatago sa kanyang kabibi, ay biglang nagpakawala ng kanyang lakas. Isang matalim na pag-atake ng Dao Technique, na ganap na naiiba sa likas na pagtatanggol ng kanyang elemento sa lupa, ay yumanig sa kalaban hanggang sa napilitan siyang paulit-ulit na umatras ng higit sa 10 hakbang pagkatapos lamang ng isang strike. Isang subo ng sariwang dugo ang iniluwa at si Geli ay tila nawalan ng kakayahan sa pakikipaglaban. Hindi gumagalaw na parang bundok, gumagalaw na parang kulog, tinatalo ang kalaban sa isang hampas lang. Karapat-dapat talaga itong maging Jianan Academy. Sa totoo lang malakas ang combat quality ng mga estudyante sa ganoong lawak. Kaya pala ayaw talaga sa kanya ni Instructor Rowling dahil hindi siya umaayon sa mga inaasahan noong gusto niyang umalis. Kung hindi dahil sa tahimik na pagtuturo sa akin ng guro,
Ang pag-asa lang sa aking sarili na mag-fumble sa aking pagsasanay ay malamang na mahihirapan akong makahabol sa pag-unlad ng pagsasanay ng mga henyo sa akademyang ito. Nakaramdam ng pagtataka si Xiaoyan habang umiling siya at napabuntong hininga sa kanyang puso nang makita niya na ang isang hampas ay ginamit ni Luo Fu upang makakuha ng tagumpay. Sabay buntong hininga ni Xiaoyan sa kanyang puso at muling itinoon ang kanyang atensyon sa arena. Matapos ipahayag ng hukom ang tagumpay ni Luo Fu sa bukas na lupa, ang dalawang tao, na may ganap na magkaibang damdamin, ay umalis sa bukas na lupa sa ilalim ng hindi mabilang na bilang ng mga titig. Ang sumunod na laban ay mabilis na sinundan habang ang kompetisyon ay puspusan na. Ang kompetisyon na ito na walang intermittence ay sa huli ay nagtulak sa kapaligiran ng gallery, na nakapalibot sa bukas na lupa, hanggang sa umabot ito sa high tide. Ang nakakabinging tagay ay yumanig sa mga tainga hanggang sa sila ay nagsimulang manakit. Sa mga mata ni Xiaoyan, ang sunod-sunod na away na dumaan, parang kabayong naglalakad na nagmamasid sa mga bulaklak. Si Xiaoyan ay nagkaroon ng mas mataas na Sol-M na patungo sa Jianan Academy. Ang qualifying competition na ito ay maaaring kumatawan sa lakas ng pinakamataas na antas ng mga mag-aaral sa Outer Academy ng Jianan Academy. Mula sa mga away sa pagitan ng mga taong ito, malabo na nakikita ni Xiaoyan na ang mga turo na pinagtibay ng Jianan Academy sa mga estudyante nito ay talagang isang bagay na mabangis. Ang mga paraan ng pakikipaglaban sa pagitan ng mga estudyante ay malayo sa mga makaluman na naisip ni Xiaoyan. Sa halip, para silang mga veterano na may karanasan sa labanan. Noong nag-away sila, matalas at mabisyo ang kanilang paningin. Bukod dito, hindi sila nagpakita ng anumang awa kapag oras na upang ihagis ang isang marahas na suntok. Ang medyo mapanganib na kompetisyon na ito ay lumampas na sa matipid na antas ng isang ordinaryong akademya. Gayunpaman, ang isang tunay na namumukod tanging tao ay tiyak na hindi isisilang mula sa isang banayad na ivory tower. Kung walang masaganang karanasan sa pakikipaglaban at matalas na walang awa ng mga mata, ang isang tao ay hindi magkakaroon ng sapat na kakayahan upang maging isang tunay na malakas na tao. Ang Jianan Academy ay maaaring ituring na may ilang kakayahang bumuo ng ganitong uri ng kapaligiran sa loob ng akademya. Pinapayagan din ng akademya ang ilang mga mag-aaral na pumasok sa Black Corner Region bawat taon upang magsanay. Bagamat ang pagkilos na ito ay lubhang mapanganib at nagresulta pa sa pagkawala ng ilang natatanging talento sa akademya sa bawat sesyon ng pagsasanay, dapat sabihin na ang mga mag-aaral, na matagumpay na nakabalik, ay lumilitaw na sumailalim sa isang metamorphosis. Ang ganitong uri ng pagbabago ay hindi lamang ipinapakita sa kanilang lakas, ngunit ito ay higit pa sa kanilang pag-uugali. Isang malambing na boses ang biglang nag-transmit mula sa gilid. Lumingon si Xiaoyan para tingnan at nalaman na mula ito kay Instructor Rowling. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Matagal bago siya tumango at sinabing, hindi nakapagtataka. Ang Black Corner Region ay talagang isang natural na training ground. Kaya lang hindi ko inaasahan na ang mga upper echelons ng Jianan Academy ay talagang may ganoong katapangan. Iyan ay isang lugar kung saan kahit na ang mga buto ng isang tao ay kakainin. Ang mga mag-aaral na pupunta at nagsasanay ay maaaring pumili na pumunta ng mag-isa o pumunta bilang isang grupo, ayon sa kanilang mga kagustuhan. Gayunpaman, kakaunti ang pinipiling pumunta ng mag-isa maliban sa ilang mga tao na may lubos na pagtitiwala sa kanilang mga kakayahan. Sa kabilang banda, kung pipiliin ng isa na bumuo ng isang grupo, ang akademya ay magpapadala ng isang mag-aaral sa Inner Academy na sumama sa bawat grupo. Ang mag-aaral na ito ay gaganap bilang pinuno ng grupo at manggaguna sa kanila na mag-walkout ng buhay mula sa rehiyon na iyon. Bahagyang nawala sa isip ang mga mata ni Instructor Rowling habang dahan-dahan siyang nagsalita. Na minsang nakapasok si Bai Shan, Lumo, at ang iba pa sa Black Corner Region at nag-iisa sila. Kaya't huwag maliitin sila. Nagtaas ng kilay si Xiaoyan at tumingin kay Bai Shan sa di kalayuan. Hindi niya inaasahan na ang taong ito ay dumaan din at nakatagpo ng Black Corner Region. Sa panahong nag-uusap sina Xiaoyan at Instructor Rowling, unti-unting natapos ang kompetisyon sa arena. Kasunod ng pag-anunsyo ng nanalo ng hukom, ang mga katunggali,
na ang isa ay malubhang nasugatan at ang isa ay dumaranas ng menor de edad na pinsala, ay sinuportahan ng mga tao habang sila ay umatras. Ang ika-38 round. Alchemist Department Lumo laban sa Huang Class Second Class, Xiaoyan. Ang isang hukom mula sa mga upuan ng mga hurado ay dahan-dahang tumayo, at sinabi ng may malinaw na boses pagkatapos tumingin sa paligid ng stadium. Nang bumagsak ang boses ng hukom, agad na tumahimik ang maingay na kapaligiran. Hindi mabilang na mga tingin ang agad na lumingon kay Xiaoyan. May kung anong nararamdaman sa mga titig na iyon. Siyempre, natural na may mga hindi pala kaibigan. Mukhang maraming tao ang naghihintay na panoorin ka na pinapahiya ang iyong sarili. Kung tutusin, itong Lumo ay hindi may kukumpara kay Zubeng mula kahapon. Ang kanyang lakas ay maaaring isaalang-alang sa top 10, kahit na ilagay sa buong Outer Academy. At saka, narinig ko na kaya niyang kontrolin ang apoy na nagtataglay ng matinding kabagsikan, dahil sa pagiging alchemist niya. Malumanay na paalala ni Instructor Rowling habang pinagmamasdan niya ang mga nakapaligid na tingin, na tila nagagalak. Bukod dito, kung gusto mong ganap na wakasan ang uri ng kaguluhan na katulad ng ginawa ni Bai Shan kagabi, ang laban mo ngayon ay napakahalaga. Senior Brother Xiaoyan, gawin mo ang iyong makakaya. Ngumiti si Zhon'er ng matamis at sinabi sa gilid. Brat, mas mabuting huwag mo akong itapon ang aking mukha. Kung matatalo ka sa problemadong tao, hahamakin kita. Ikinaway ni Xiaoyu ang kanyang kamao at nagbabala. Gagawin ko ang aking makakaya. Napangiti si Xiaoyan. Sa ilalim ng panonood ng mga tingin ng lahat, dahan-dahan siyang tumayo at marahang idiniin ang kanyang mga daliri sa sahig ng viewing gallery. Dahan-daang naanod ang kanyang katawan at lumapag sa entablado. Ang kanyang tuwid na katawan, at ang malaking heavy Zuan ruler sa kanyang likod, ay bumuo ng isang napaka-misteryosong larawan. Isang saglit pagkatapos mapunta si Xiaoyan sa arena, isang malinaw na sipol ang biglang tumunog sa labas ng arena. Isang asol na anino ang agad na pumutol sa hangin at tuluyang idiniin ang kanyang mga binti sa nakapalibot na mga haligi ng arena, bago sumilip sa himpapawid at dumaong dito. Nang ipakita ng nakaasol na figurang iyon ang kanyang sarili, isang tsunami ng tagay ang agad na sumabog mula sa viewing gallery sa paligid. Sa hitsura nito, maraming tao sa Jianan Academy na umaasang magagawa ni Lumo na sugpuin at talunin itong Xiaoyan, nakara-rating lang sa akademya, ngunit nagpakita ng matinding lakas. Ang laban na ito ay dapat na makapagbigay daan kay Xiaoyan na ipakita ang lahat ng limitasyon ng kanyang katawan. Ang kapwa Lumo na iyon ay hindi katulad ni Zubeng kahapon. Ang sulok ng bibig ni Bai Shan ay tumaas sa isang malamig na ngiti habang pinagmamasdan ang dalawang tao sa arena na walang pakialam. Gusto kong makita kung ano ang kakayahan mo, Xiaoyan, na makasama si Zhon'er. Lumaban, lumaban. Pinakamabuting mag-away kayong dalawa hanggang pareho kayong baldado. Kung ganoon, hindi na kailangang sirain ni Xiaoyan si Zhon'er. Kung hindi, kailangan kong lumaban. Sa kabilang panig ng viewing gallery, ang dalagang nakasuot ng pulang damit ay sumulyap sa pag-ikot ngayon, na higit na nakatawag ng pansin habang nakakunot ang kanyang mga labi at sinabing. Dahil ang iba't ibang tao ay may masamang motibo sa kanilang mga puso, isang laban, na itinuturing na lubos na mahalaga kay Xiaoyan, ay malapit nang magsimula. Battle Through the Heavens. Kabanata 414. Paglalaro ng apoy. Ang nakakalat na buhok ng nakaasol na binata, na lumilitaw sa harap ni Xiaoyan, ay gamulong pababa. Isang tamad na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha, habang umayos ang kanyang katawan. Kahit na ang kanyang hitsura ay hindi kasing gwapo ni Bai Shan, maaari pa rin itong magbigay sa mga tao ng isang maayos na pakiramdam sa kanilang mga puso. Ang mukha na mukhang hindi nakakapinsala sa tao at hayop ay naging napakadali para sa mga tao na mawalan ng bantay kapag tumingin sila sa kanya. Hindi nakapagtataka kung bakit si Xiaoyu, dahil sa kanyang karakter, ay tinutokso ng taong ito nang magkita sila sa unang pagkakataon. Ikaw si Xiaoyan, tama ba? Ang nakababatang kapatid ni Xiaoyu. Habang tinitimbang ni Xiaoyan ang binata na nakasuot ng asol, nakangiting pinagmamasdan siya ng huli at nagtanong. Oo, bahagyang tumango lang si Xiaoyan,
At tumugon nang makitang hindi nagpakita ang taong ito ng ekspresyong katulad ng kay Baishan. Hihihi. Pamilya tayo, pamilya tayo. Relax, Brother Xiaoyan, magpipigil ako kapag nagsimula na ang laban at tiyak na hindi ka magiging dahilan ng pagkakasugat. Kung hindi, malas ako kung magagalit si Xiaoyu. Agad na tumawa si Lumo nang makita niya si Xiaoyan na tumango at sinabing may napakatamis ng ngiti. Natahimik si Xiaoyan nang marinig niya ang mga salitang ito. Ang lalaking ito ay talagang pamilyar sa kanyang sarili. Na kaya niyang hilahin ang kanilang relasyon sa ganoong lawak kahit na ito pa lamang ang kanilang unang pagkikita. Gaano ka-talented? Dahil ito ay ganito, kung gayon ay lubos kong pasalamatan si Senior Lumo. Gayunpaman, interesado rin ako sa nangungunang 5 pwesto. Payag ba si Senior Lumo na makuha ko ito? Tumawa ng mahina si Xiaoyan. Ubo. Brother Xiaoyan, lahat ng gagawin natin ay dapat down to earth, kaya huwag masyadong ambisyoso. Kahit ako ay wala masyadong kumpiyansa na makapasok sa top 5. Bagamat natalo mo si Zubeng, dapat mong malaman na ang lakas ng kapwa ay maituturing lamang na average level sa qualifying competition. Namula ang mukha ni Lumo habang umuubo at nakangiting sinabi matapos marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Hindi napigilan ni Xiaoyan ang mapangiti nang makita ang pagganap ni Lumo. Ang taong ito ay medyo prangka at hindi katulad ng maitim at malamig na karakter na si Baishan. Simulan. Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa upuan ng hukom ang nagwagayway ng kanyang kamay at sumigaw sa malinaw na boses. Senior Lumo, talunin si Xiaoyan. Ipaalam sa kanya ang lakas ng Jianan Academy. Ang boses ng nasa katanghaliang gulang na hukom ay bumagsak nang ang mga alon ng tagay ay lumabas mula sa viewing gallery. Gayunpaman, karamihan sa mga sumigaw ng mga salitang ito ay mga lalaki. Bukod pa rito, kasunod ng medyo matinding reaksyong ito ng mga lalaking estudyante, naging sanhi ito ng kaunting kalungkutan sa ilang mga babaeng estudyante, na may kaunting simpatiya. Kahit anong sabihin ng isa, sapat na ang lakas na ipinakita ni Xiaoyan kahapon para mabigla ang marami. Bukod dito, hindi rin masamang tingnan si Xiaoyan. Ang kanyang matangkad na katawan, pati na rin ang maselang at makisig na mukha, ay nakakaakit din ng maraming tingin ng mga babae. Sa makatuwid, hindi nagtagal matapos ang mga sigaw na iyon para talunin si Xiaoyan, ang mga alon ng malinaw na babaeng tagay ay tumulong kay Xiaoyan na palakasin ang kanyang momentum. Hihihi. Mukhang gusto ng mga babae itong si Xiaoyan. Isang araw pa lang siya dito at may mga nagyaya na sa kanya. Hindi napigilan ni Instructor Rowling na takpan ang kanyang bibig at tumawa nang marinig ang magagandang iyak na iyon. Ngumiti din ng malumanay si Zon sa gilid. Xiaoyan, talunin ang medicinal pot na ito. Si Xiaoyu ay dinala ng dalawang magkaibang uri ng sigaw na sumabog sa open ground hanggang sa namula ang kanyang mukha. Dali-dali niyang nilagay ang mga kamay sa gilid ng bibig niya at sumigaw ng malakas. Walang imak na umiling si Xiaoyan nang marinig niya ang dalawang magkasalungat na sigawan sa stadium na walang humpay na nagsalubong sa isa't isa. Inangat niya ang kanyang ulo, tinitigan si Lumo sa kabaligtaran at kibat-balikat. Ang kanyang kamay ay marahang hinawakan ang hilt ng heavy Zuan ruler sa kanyang likod. Sa isang swash sound, ang mabigat na ruler ay humiwalay sa hangin at tumagilid habang nakaturo ito sa lupa. Isang kulay berdeng daochi ang nagsimulang dahan-daang umangat sa loob ng kanyang katawan at sa wakas ay binalot nito ang buong katawan ni Xiaoyan. Isang malakas na chi ang kumalat. Senior Lumo, pakiusap. Nagulat si Lumo nang maramdaman niya ang tumataas, makapangyarihang chi sa loob ng katawan ni Xiaoyan. Ang tamad na ekspresyon ng mukha niya ay unti-unting naglaho. Lumiwanag ang liwanag mula sa kanyang storage ring at lumitaw ang isang metal na espada. Marahan niyang itinaas ang espada at itinutok kay Xiaoyan. Na may seryosong ekspresyon, sinabi niya. Nakikita ang chi ni Junior Xiaoyan, sa tingin ko dapat ay naka-advance ka na sa klase ng Dadoushi, tama ba? Hindi nakakagulat na madali mong talunin si Zubeng kahapon. Ang iyong talento sa pagsasanay ay talagang namumukod, Tenji. Interesado din ako sa nangungunang 5 pwesto at hindi ko maibibigay ang mga ito sa iyo. Kaya't magagamit ko lang ang lahat ng lakas ko. Nang bumagsak ang boses ni Lumo,
Isang malakas na puwersa, na hindi gaanong naiiba sa nagmula kay Xiaoyan, ay lumabas mula sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos nito, naging isang kumpol ng pulang apoy na bumabalot kay Lumo sa loob nito. Mula sa malayo, ang nagniningas na pulang glow ay gamulong at nasusunog, na parang isang kumpol ng apoy. Ang dalawang tao sa arena ngayon ay ganap na nakahiwalay sa ingay ng labas ng mundo. Sila ay matulungin, at ang kanilang paghinga ay kalmado. Habang nagpapalitan sila ng tingin sa isa't isa, ang Dao Qi na tumatakip sa kanilang mga katawan ay tila humihinga habang paulit-ulit itong huminga at lumiit. Ang dalawang tao sa arena ay tila nanatiling tahimik ng sabay. Isang banayad na hangin ang dumaan sa arena at ang mga espada ay gumagapang. Tila naramdaman ang labanan sa arena, na sasabog sa unang galaw, bahagyang tumahimik din ang nakapalibot na viewing gallery. Dalawang Qi, na ang bawat isa ay nakabalot sa kalahati ng hangin sa loob ng arena, ay biglang tumigas. Sa isang iglap, naramdaman ng lahat na nanlabo ang kanilang mga mata. Dalawang anino ang biglang kumislap. Ang tunog ng pagbabanggaan ng metal at mga spark na lumilipad ay agad na sumabog mula sa gitna ng arena. Karamihan sa mga tao sa viewing gallery ay nakakakita lamang ng malabong itim at asol na mga figure sa arena, pati na rin ang naririnig na tunog ng hangin na nahati habang ang mabigat na pinuno ay umindayog. Pagkatapos nito, nakita nila ang mga crack lines sa ibabaw ng bato, na nabuo habang paulit-ulit itong nanginginig, dahil sa pagbangga ng Dao Qi sa arena. Bagamat hindi nila makita ang eksaktong labanan, walang sino man ang makakaila sa tindi ng labanan mula sa dalawang aura, na halos magkapareho ang antas. Sa loob ng arena, malawak na umindayog ang mabigat na pinuno ni Xiaoyan. Ginamit niya ang katawan ng malapad na pinuno at sa tuwing kumakawi siya, maririnig ang tunog ng malakas na compressed wind. Minsan, kapag napuno ito ng Dao Qi, ang matalim na puwersa ng katawan ng pinuno ay madudurog hanggang sa lumitaw ang mga basag na linya sa lupa, kahit na hindi ito nakakaugnay. Mula dito, makikita kung gaano kakilakilabot ang lakas ng iwinaw ni Xiaoyan ang mabigat na pinuno. Ang metalikong espada sa kamay ni Lumo ay ang kabuoang kabaligtaran ng malalaking pag-atake ni Xiaoyan. Sa halip ito ay parang isang mapanlinlang, malambot na ahas at hindi nakipag-ugnayan sa mabigat na pinuno ni Xiaoyan. Paminsan-minsan, kapag sila ay nagtagpo, siya ay umatras sa sandali ng pakikipag-ugnay at hindi nagbigay ng kahit kaunting pagkakataon para sa mabigat na pinuno na ipasa ang puwersa. Ang mga figure ng tao sa bukas na lupa ay kumikislap, at ang kanilang Dao Qi ay marahas na nabangga. Maraming parang halijing Dao Qi na alon ang bumubulusok mula sa kanilang mga palad at sa wakas ay magsasalpukan, na naglalabas ng enerhiyang alon na tinangay ang lahat ng mga labi sa bukas na lupa. Napakahigpit ng depensa ng taong ito. Kahit na sa bilis ng espada ko, hindi ko talaga siya magawang makipag-ugnayan kahit kaunti. Ang metal na espada sa kamay ni Lumo ay umatake sa paraang parang kidlat. Maraming after images, na may dalang nagniningas na pulang Dao Qi, ang lumabas sa kanyang harapan. Gayunpaman, gaano man kabilis ang pag-atake ni Lumo, ang napakalaking pinunong iyon ay agad na magbabago ng direksyon nito. Hiniram ni Xiaoyan ang lawak ng katawan ng pinuno at napakahirap na material para madaling harangan ang lahat ng 10 dagdag na after images. Habang tumatagal ang away ng magkabilang panig, unti-unting nawala ang katamaran sa mukha ni Lumo. Ngayon lang tuluyang natakpan ng seryosong ekspresyon ang mukha niya. Ang lakas na ipinakita ni Xiaoyan ay sapat na upang hayaan siyang pretuhin ito ng may pag-iingat. Ho! Nagpakawala ng mahabang hininga si Lumo nang biglang umatras ng bahagya ang kanyang mga yabag. Ang kanyang katawan ay agad na sumandal at ang nagniningas na pulang Dao Qi sa ibabaw ng kanyang katawan ay mabilis na dumagsa sa metal na espada. Sa isang iglap, ang isang longsword, na naglalaman ng malamig na kislap, ay naging isang nagniningas na espada na naglalabas ng mataas na temperatura. Ang isang makinis na pamumula ay tumaas din sa mukha ni Lumo kasunod ng pagbabago sa longsword. Biglang nanginig ang kanyang kamay at isang malinaw, parang kulog na tunog ang lumabas mula sa kanyang mga kasukasuan. Habang ang apoy na espada sa kanyang kamay ay tumutusok ng paputok. Ang mataas na temperatura ay pumutol sa kalangitan, at nagdala pa ng mahina, sunog na amoy.
Nanlamig ang mga mata ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang pagbabagong ito sa longsword ng kabilang partido. Ang kanyang mga kamay ay humawak ng mahigpit sa hilt ng heavy Zuan ruler at sa mahinang pag-iyak, ang mabigat na pinuno ay naganino habang nakatayo ito sa kanyang harapan na parang isang malaking pader na kulay itim. Klang! Ang maapoy na pulang espada ay tumusok patungo sa kulay itim na malaking pinuno. Habang tumutunog ang malinaw na singsing na ito ng espada, biglang yumoko ang tuktok ng espada. Ang mahabang espada ay umindayog kasama ng katawan ng pinuno at kumislap palabas sa hangganan kung saan maaaring harangan ito ng itim na pinuno. Ang longsword ay marahas na pumutol pataas at nagdala ng nagninangas na malamig na kislap habang tumatama ito patungo sa kamay ni Xiaoyan, na mahigpit na nakahawak sa hilt ng ruler. Nagulat si Xiaoyan sa longsword ng kabilang partido, na biglang nagbago hanggang sa ito ay malambot at banayad na parang ahas. Mabilis na binitawan ng kanyang kamay ang hilt ng ruler ngunit hindi umatras ang kanyang katawan. Sa halip, bigla siyang umabant. Nang umalis ang kanyang kamay sa heavy Zuan ruler, ang Daoqi, na pinigilan sa katawan ni Xiaoyan, ay nagsimulang pumailang lang na parang baha. Ang kanyang bilis ay tumaas din ng ilang beses nang ang kanyang katawan ay naging isang itim na anino, na hindi nakuha ang nakatulala na mukha ni Lumo sa paraang parang kidlat. Sa sandaling dumaan sila sa isa't isa, ang siko ni Xiaoyan ay biglang nabasag pababa, na nagkataon na nabasag sa palso ni Lumo. Agad na nahulog ang nagninangas na pulang espada. Ang kamay ni Lumo, gayunpaman, ay naging ganap na manhid sa sandaling ito. Klang! Ang mahabang espada ay nahulog sa lupa habang ang katawan ni Lumo ay malungkot na gamulong, iniwasan ang matalim na sipa, na pinakawalan ni Xiaoyan mula sa kanyang likuran. Dahan-dahan lamang tumalikod si Xiaoyan nang ang kanyang pag-atake ay walang saysay at tila nagbigay ng walang ngiti na ngiti kay Lumo na umatras ng mahigit 10 hakbang. Ang mabilis na palitan ng kidlat sa wakas at biglang naging mabagal muli. Nang makita ng mga estudyante sa viewing gallery si Lumo na gamulong ng ilang beses na parang pastry, hindi sinasadyang napuno ng pagtataka ang kanilang mga mukha. Napakabilis! Anong malakas na puwersa! Bahagyang hinawakan ng kaliwang kamay ni Lumo ang kanyang palso. Ginamit niya ang kanyang lakas at nagbigay ng hatek. Nanginginig ang sulok ng kanyang bibig. Pagkatapos nito, umiling siya sa mukha na puno ng pagkamangha. Napangiti si Xiaoyan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gilid ng heavy Zuan ruler. Gayunpaman, hindi niya inilagay ang kanyang kamay dito. Minamaliit talaga kita. Mukhang wala akong pagpipilian kundi magseryoso. Napabuntong hininga si Lumo. Inilabas niya ang kanyang mga kamay mula sa kanyang damit at matamang nakatitig kay Xiaoyan habang sinasabi niya. Dapat mo ring malaman ang iba ko pang pagkakakilanlan. Alchemist. Ang bagay na magaling ako ay hindi Daoqi, kundi ang paglalaro ng apoy. Sumili ang pagmamataas sa mukha ni Lumo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at isang malalim, kulay asol na apoy ang agad na lumabas, at mabilis na tinakpan ang kanyang mga kamay sa loob nito. Ang mataas na temperatura ay naging sanhi ng kanyang mukha upang maging isang maliit na ilusyon. Ang sorpresa ay sumilay sa mga mata ni Xiaoyan habang pinagmamasdan niya ang malalim, asol na apoy, na dumagsa mula sa mga kamay ni Lumo. Ito ay dapat na isang uri ng beast flame. Gayunpaman, ang mga salitang sinabi ni Lumo ay nagdulot ng kakaiba, katawa-tawa na pakiramdam na lumabas sa kanyang puso. Naglalaro ng apoy. Hey, sa kanyang kasalukuyang kakayahan sa pagkontrol ng apoy, kahit isang Tier 4 na alchemist ay hindi maglalakas loob na magsabi ng isang bagay na walang katotohanan tulad ng paglalaro ng apoy sa kanyang harapan. Brother Xiaoyan, dapat kang mag-ingat. Ang blue crystal flame na ito ay minsan nang nasugatan ang isang malakas na dowling. Kakaiba ang ngiti ni Xiaoyan habang nakataas ang ulo at pinagmamasdan ang mapagmataas na mukha ni Lumo. Bahagya siyang tumango at sa hindi mabilang na mga tingin, dahan-dahan ding dumulas ang mahaba niyang puting kamay mula sa kanyang itim na damit. Pagkatapos nito, kumuha siya ng isang kulay purple na danwan mula sa kanyang storage ring at pinasok ito sa kanyang bibig. Pagkatapos ay nagsimula siyang ngumunguya. Saglit na ngumunguya si Xiaoyan bago ang kanyang gitnang daliri at hinlalaki ay marahang naglapat sa isa't isa. Isang malinaw na tunog ng snap ang lumitaw sa stadium.
Kasunod ng pagkuskus ng dalawang daliri, ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang bibig. Ang isang kumpol ng mga lilang apoy ay agad na iniluwa sa harap ng maraming nagulat na eyeballs. Ang kanyang kanang kamay ay umindayog, at ang kulay lila na apoy ay nakabitin sa kanyang palad. Tiningnan ni Xiaoyan ang kulay lila na apoy na lumulukso na parang duwende bago itinaas ang kanyang mukha. Ang kanyang mga aksyon ay naging sanhi ng katahimikan sa buong stadium. Sa kabilang panig, ang orihinal na mapagmataas na nakaharap kay Lumo ay natigilan din sa sandaling ito. Hihihi. Senior Lumo, paumanhin. Ang pinagdalubhasaan ko ay hindi rin ang Daochi, kundi ang paglalaro ng apoy. Battle Through the Heavens. Kabanata 415. Pale Flame Skill. Dalawang figure ang magkaharap sa napakalaking bukas na lupa. Ang mga kamay nilang dalawa ay natatakpan ng malalim na asol at kulay lila na apoy. Sa pag-aapoy ng apoy, dala ang mataas na temperatura na naging sanhi ng bahagyang baluktot at ilusyon ng espasyo sa kanilang dalawa. Tahimik lang ang viewing gallery habang pinagmamasdan ang dalawang magkaibang kulay na apoy sa kamay nilang dalawa. Maya-maya lang ay may nagpakawala ng bulalas ng hindi makapaniwala. Bakit ang Xiaoyan na iyon ay maaaring magpatawag ng isang essence flame? Hindi ba't iyon ay isang bagay na magagawa lamang ng isang alchemist o isang malakas na tao ng dawang class at mas mataas? Huwag mong sabihin sa akin na ang taong ito ay isa ring alchemist. Lilang apoy, kay ganda. Maraming gulat na buntong hininga o nagdududa na boses ang paulit-ulit na tumunog sa viewing gallery sa paligid ng open ground. Bakit mayroon ding ganitong uri ng apoy ang brat na ito? Nagulat din si Xiao Yu nang makita niya ang pagbabago ng sitwasyon sa loob ng arena. Ilang sandali pa, bigla siyang bamulong. Tama, noon bago siya umalis, nabalitaan ko na ang taong ito ay may misteryosong guro ng alchemist. Sa hitsura nito ngayon, dapat ay isa na rin siyang alchemist. Hindi katakataka na kaya niyang ipatawag ang isang essence flame na katulad ng kay Lumo. Si Zun na nakatayo sa gilid, na ang tingin ay nakatitig sa arena, bahagyang tumango. Ayon sa ulat ni Ling Ying, malinaw na alam niya sa kanyang puso na kung ipapakita ni Xiaoyan ang lahat ng trump card na hawak niya ngayon, malamang na halos walang malakas na tao sa parehong klase sa loob ng akademyang ito ang makakatalo sa kanya. Na si Lumo ay maaaring ituring na isang talentadong malakas na tao na mahirap makuha ngunit hindi pa rin siya nagtataglay ng labis na banta mula sa pananaw ni Xiaoyan. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay malayo sa walang kwentang binata sa angkan ng Xiao noon, na tiniis ang mga tingin ng pang-aalipusta at panlilibak. Sa kasalukuyan, ang talento sa pagsasanay na mayroon siya ay magiging sanhi ng pagkabigla ng sinuman. Sa kabilang panig ng viewing gallery, ang ekspresyon ni Bai Shan ay naging mas madilim at mas solemn pagkatapos na ipatawag ni Xiaoyan ang kulay lilang apoy. Hindi rin niya inaasahan na ang huli ay magkakaroon talaga ng ganoon kalakas na hidden card. Hihihi. Brother Bai Shan, hindi ka dapat mag-alala. Kahit na ang taong iyon ay may ganoong klase ng siga na katulad ni Lumo, hindi ito nangangahulugan na katapat mo siya. Hindi ba natalo si Lumo noon sa iyo sa kabila ng pagkakaroon niya ng Blue Crystal Flame na iyon? Habang medyo madilim ang ekspresyon ni Bai Shan, isang tawa na naglalaman ng pambabula ang lumabas sa kanyang tagiliran. Ibinaling ni Bai Shan ang kanyang ulo upang tingnan. Sa totoo lang, ang ilang mga estudyante sa kanyang klase ang karaniwang sumusunod sa kanya. Ang mukha ni Bai Shan ay hindi nagpapakita ng anumang kagalakan sa mga nakakapangit na salita na ito, na nagustuhan niya. Tumango lang siya at mahinang nagsabi. Ang Blue Crystal Flame ni Lumo ay talagang nagiging sanhi ng pagkatakot ng mga tao. Noon, umasa din ako sa ilang swerte nang matalo ko siya. Gayunpaman, iniisip ko kung ang kanyang Blue Crystal Flame o ang kulay purple na apoy na iyon ay mas malakas. Kahit sinong manalo, haharapin lang nila ang posibilidad na maalis kapag nakilala nila si Kuya Bai Shan. Kapag dumating ang oras na iyon, natural na malalaman ni Junior Zun kung gaano kahusay si Kuya Bai Shan. Ang kanyang tila walang malasakit ngunit mapagmataas na karakter ay tiyak na hindi papayag na lumakad siya ng may kabiguan. Sa panahong iyon, matutupad na ang hiling ni Brother. Napaangat ang sulok ng bibig ni Bai Shan.
Walang nagsasawa makarinig ng magagandang salita. Bukod dito, ang kasalukuyang siya ang pinakanagustuhan ng minamaliit ng ibang tao si Xiaoyan sa harap niya. Xiaoyan, sana ay matalo mo si Lumo. Kung hindi, hindi ba ito magiging mas masaya para sa akin? Talagang matatalo kita sa harap ni Zon-er. Gusto kong hayaan na wala kang mukha na muling humarap sa harap ni Zon-er. Isang malinaw at malamig na halakhak ang umalangaw-ngaw sa kanyang puso. Ang ngiti sa mukha ni Baishan ay unti-unting naging mainit. Nakayakap ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib habang mahinang pinagmamasdan ang arena. Sa kabilang banda, ang nakapulang dalagang iyon ay bahagyang nabigla dahil sa purple flame na nilikha ni Xiaoyan. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi. Tahimik niyang bulong sa sarili bago ibinato ang atensyon sa arena. Kung ikukumpara sa mga laban na iyon kanina, malamang na ang kompetisyong ito sa pagitan ni Xiaoyan at Lumo ay walang alinlangan na magiging pinakakawili-wili. Hindi itinanggi ng mayabang at mayabang sa kanya ang puntong ito. Old Wo, paano na? Nakikita mo ba kung ano ang pinagmulan ng purple flame na iyon ni Xiaoyan? Nakangiti ang deputy headmaster na nakaupo sa upuan sa gitna habang nakatingin sa matandang may kaunting salita na nakaupo sa kaliwa. Nakikita ang bagay na kinain niya kanina, sa tingin ko ito ay dapat na isang medicinal pill o yawan na naglalaman ng buto ng ligaw na apoy. Talagang hindi inaasahan na may isip niya talaga ang pamamaraang ito. Gayunpaman, ang bagay na ito ay maaaring mukhang madaling gamitin ngunit ito ay napakahirap kontrolin. Maaaring may kaunting kahirapan kung nais ni Xiaoyan na umasa dito upang labanan ang crystal flame ni Lumo. Ang matandang lalaki na tinatawag na Matandang Wo ay nag-isip sandali bago nagsalita ng mabagal. Bagamat ang karamihan sa impormasyon tungkol kay Xiaoyan ay alam ng mga nakatataas na echelon ng Jianan Academy, huminto lamang sila sa magaspang na record, at iba pa. Hindi nila gaanong alam ang tungkol sa mga detalye na katulad ng kung anong uri ng apoy ang taglay ni Xiaoyan, o ang mga mas pinong detalye. Kahit na ang Jianan Academy ay may network ng impormasyon na nagpatahimik sa isa, pagkatapos ng lahat, hindi nito malalaman ang lahat ng nangyari sa loob ng Jiama Empire, na matatagpuan 10,000 kilometro ang layo. Dahil sa pagpipigil sa kanila ng oras, ang mga pinagmumula ng impormasyon tungkol kay Xiaoyan ay halos ilang impormasyon na nakalap ng kanilang mga nasasakupan sa kanilang network ng impormasyon mula sa mga ordinaryong tao ng imperyo. Bukod dito, maraming bagay tungkol kay Xiaoyan na hindi kumalat sa ganoong uri ng lugar at sa lugar nito ay walang basehang mga pahayag na kumalat. Sa makatuwid, kahit ang itaas na echelon ng Jiama Empire, na nakakuha ng ilang impormasyon tungkol kay Xiaoyan, ay hindi alam kung anong uri ng yugto ang naabot ng kontrol ni Xiaoyan sa apoy. Itinakda rin nito ang taos-pusong pagkabigla na naramdaman nila ngayon. Sa arena, dahan-dahan ding nakabawi si Lumo mula sa pagkabigla na ibinigay sa kanya ng kulay lila na apoy sa itaas ng kamay ni Xiaoyan. Tumingin siya ng malalim sa binata na nakaitim na damit habang nakangiting nagtanong. Hindi ko inaasahan na makikilala ko ang isang taong kapareho ng hanap buhay. Sa tingin ko dapat ay alchemist ka rin, tama ba? Bahagyang tumango si Xiaoyan nang hindi ito itinanggi. Bagaman hindi ko alam ang eksaktong tier mo bilang isang alchemist, sa tingin ko dapat ay nasa baitang 2 lang ito. Nakakagulat talaga ang ganitong uri ng talento. Marahan na bamantong hininga si Lumo. Ang kulay asol na apoy sa kanyang kamay ay dahan-daang naanod habang matamang nakatitig sa apoy. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas sa kanyang katawan ang isang lumalakas na hangarin sa pakikipaglaban. Gamitin mo Xiaoyan ang iyong buong lakas. Hayaan akong makita kung gaano kalawak ang naabot mo sa apoy na pinagdadalubhasaan mo. Huminga ng malalim si Lumo ng hangin. Bigla niyang inangat ang ulo niya at nagpakawalan ng isang malakas na sigaw. Napuno ng maalab na layunin ng labanan ang kanyang mga mata. Bilang isang alchemist, maaaring hindi siya nababahala sa pagkatalo sa ibang tao sa mga tuntunin ng Daochi. Gayunpaman, mayroon siyang pagmamataas na pag-aari niya pagdating sa paglalaro ng apoy. Habang bumagsak ang mahigpit na sigaw, ang kulay asol na apoy sa palad ni Lumo ay biglang pumutok ng paputok. Sa wakas, ito ay naging 2 asol na kulay na pabilog na apoy.
Ang mga arko ng apoy ay umiikot sa katawan ni Lumo na parang dalawang asol na ahas na nagtataglay ng katalinuhan. Lumangoy sila pataas at pababa, pinoprotektahan siya sa kanilang gitna. Ang 10 daliri ni Xiaoyan ay nagsalubong sa isa't isa. Agad niyang pinaghiwalay ang mga ito. Sa pagitan ng 10 daliri, ang 10 maliliit na lilang apoy ay parang maliliit na latigo na umiikot sa isa't isa. Mabilis silang nag-link sa isang mahabang latigo, kung saan nagmumula ang kulay lila na apoy. Nanginginig ang mahabang latigo at hinampas sa lupa. Isang sunog at itim na bakas ang agad na lumitaw sa ibabaw ng matigas na bato. Ang dalawang tao sa arena ay lumilitaw na gumaganap ng kanilang napakagandang kakayahan sa pagkontrol ng apoy. Hindi mabilang na bilang ng mga tao ang bumulalas mula sa viewing gallery. Ang ilan sa mga batang babae ay hindi napigilan ang pagbuo ng mga bituin sa kanilang mga mata. Ang ganitong uri ng maganda at matikas na paraan ng pakikipaglaban ay naging sanhi ng kanilang mga puso na magkaroon ng walang limitasyong pananabik sa marangal na trabahong ito na kilala bilang mga alchemist. Ang gulat ay bumalatay sa mukha ni Lumo nang makita niya ang napakahabang apoy na latigo sa kamay ni Xiaoyan. Ang kakayahang kontrolin ang apoy ng kabilang partido ay medyo lampas sa kanyang inaasahan. Gayunpaman, kung ito ay hanggang sa puntong ito lamang, ito ay nasa loob pa rin ng limitasyon na kakayanin niya. Bahagyang gumalaw ang mga paa ni Lumo. Bahagyang nakataas ang takong ng kanyang mga paa at biglang tumapak pababa maya-maya. Ang kanyang katawan ay tila nag-transform sa isang asol na anino na direktang bumaril ng paputok patungo kay Xiaoyan. Shi. Gumalaw ang kamay ni Xiaoyan nang makita niya si Lumo na direktang sumulpot sa kanya mula sa harapan. Ang mahabang purple flame whip ay agad na naging malabo, lilang anino na sumabog. Nang tumawid ang mataas na temperatura sa kalangitan, nagdulot ito ng kakaibang tunog, tulad ng mainit na langis na sumasalubong sa nagyayelong nyebe. Ang bilis ng pag-atake ng mahabang purple flame whip ay napakabilis. Gayunpaman, nang malapit na itong maabot ang katawan ni Lumo, ang dalawang asol na arko ng apoy na iyon, na bumabalot sa ibabaw ng kanyang katawan, ay biglang bumilis. Malakas silang nabangga ng latigo ng purple flame. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga spark ang sumabog mula sa dalawang kulay na apoy. Ang mga kislap ay nagpatuloy sa isang iglap nang muling bumaril ang asol na anino. Ang mahabang purple flame whip ni Xiaoyan ay talagang nablock ng fire arcs ni Lumo. Itinulak ang mga daliri ni Lumo at bumaril siya sa rehiyon 3 metro mula sa katawan ni Xiaoyan. Nakakunot ang sulok ng kanyang bibig at bumukas at sumara ang kanyang mga kamay. Ang kulay asol na apoy ay biglang nabuhay at sa biglaan at agarang paraan, nagsimulang umikot paitaas. Ito ay bumuo ng isang spiral, conical na apoy, na kasing laki lamang ng isang palad sa napakaikling panahon. Hihihi. Xiaoyan, ito ay isang alchemist attacking skill na natatangi sa ating alchemist department. Gumagamit ng apoy para maging chi. Ang puwersang lalabas mula rito ay hindi hihigit sa Dao skills. Sa alchemist department, tinatawag natin itong pale flame skill. Ang alimusod na umiikot na apoy ay nagbuga ng humuhuni mula sa loob ng palad ni Lumo. Ibinuka ni Lumo ang kanyang bibig at ngumiti. Biglang dumurog ang palad niya sa dibdib ni Xiaoyan. Ang dulo ng conical na apoy ay direktang nakatutok kay Xiaoyan. Ang matalim na bahagi ng tuktok ay lumikha ng isang pabilog, kulay asol na linya ng hangin dahil sa mataas na bilis ng pag-ikot, na nagiging isang pag-ikot na lumitaw sa dulo ng apoy. Pale Flame Skill. Malinaw na naramdaman ni Xiaoyan ang nakapangangilabot na enerhiya na nakapaloob sa conical na apoy na pumutok ng paputok patungo sa kanya. Isang pagkabigla ang bumalot sa kanyang puso. Gumagalaw sa kanyang pag-iisip, ang kulay purple na apoy na latigo sa kanyang kamay ay agad na lumiit at naging isang kumpol ng mga apoy na kulay lila. Ang apoy ay mabilis na kumikislap at sa ilalim ng abnormal na mahusay na espiritual na lakas ni Xiaoyan, ang kulay lila na kumpol ng apoy ay nahahati sa dalawa sa isang kisap mata. Ang isang malaking bahagi nito ay pilit na ginawa sa isang kulay ube na kurtina ng apoy, habang ang isa pang maliit na bahagi ay tahimik na iginulong pababa sa kamay ni Xiaoyan. Sa wakas, nahulog ito sa lupa na parang patay na ahas na walang nakakapansin. Sa sandaling ito,
Ang umiikot na conical na apoy na iyon ay sa wakas ay nagdala din ng isang malakas na hangin na naghahati ng tunog habang ito ay marahas na nabasag sa kurtina ng apoy. Agad na lumitaw ang isang matinding pagsabog. Nagdala ito ng bilog ng dalawang kulay na apoy na alon na sumabog at lumundag mula sa gitna ng arena. Pagkaraan ng ilang sandali, ang heatwave ay humampas sa buong stadium. Hindi napigilan ng mga estudyanteng iyon sa mga nakapaligid na viewing gallery na ipihit ang kanilang mga ulo upang maiwasan ang mainit na hangin na biglang lumitaw. Sa loob ng arena kung saan sumabog ang flame wave, isang asol na figure ang biglang bumaril ng paputok. Matapos dumausdas ang kanyang mga paa sa lupa ng ilang metro, sa wakas ay itinaas niya ang kanyang ulo at pinagmasdan ang lugar kung saan unti-unting nawala ang alon ng apoy. Ilang sandali pa, ang alon ng apoy ay ganap na nawala, ngunit wala siyang nakitang figure ng tao sa loob nito. Bahagyang nagulat si Lumo nang makita niya ang eksenang ito. Nilaibat niya ang paningin sa buong paligid nang bigla niyang napagtanto na ang kanyang mga braso at binti ay may bahagyang nasusunog na pakiramdam. Habang nagmamadaling ibinaba ang kanyang ulo, nanliit ang kanyang mga mata, napagtantong ang kanyang mga kamay at paa ay hindi namamalayang nabigkis ng dalawang kadena na kulay lila. Ang dalawang kadena ng apoy ay umiikot sa mga kamay at binti ni Lumo, na parang dalawang maliliit na ahas, habang naglalabas ng mahinang init. Huwag kang gumalaw. Kung hindi, ang mga kadena ng apoy na ito ay sesabog. Kapag nangyari iyon, hindi mo magagawang panatilihin ang iyong mga kamay at paa. Isang mahinang boses ang biglang tumunog mula sa likuran ni Lumo, na naging dahilan upang tumigas ang buong katawan ni Lumo, na gusto lang lumaban. Bahagyang nahihirapang ibinaling ni Lumo ang kanyang ulo. Tumingin siya kay Xiaoyan, na walang kamalay-malay na lumitaw sa kanyang likuran, at napagtantong bahagyang nakabuka ang kaliwang palad niya. Kasunod ng paggalaw ng kanyang daliri, malinaw na naramdaman ni Lumo na ang temperatura ng mga kadena ng apoy na nakagapos sa kanyang mga kamay at binti ay unti-unting tumalon. Ang taong ito ay talagang kayang kontrolin ang apoy sa napakagandang paraan. Tiningnan ni Lumo si Xiaoyan, na halos 10 metro ang layo sa kanya, ngunit talagang nakontrol pa rin niya ang apoy na umalis sa kanyang katawan. Sumili ang gulat sa mga mata ni Lumo. Ang ganitong uri ng distansya ay isang bagay na kahit isang ordinaryong Tier 4 alchemist ay hindi makakamit. Si Xiaoyan ay nakatayo mahigit 10 metro ang layo mula kay Lumo sa arena habang ang huli ay nakatayo sa parehong lugar na nanigas ang buong katawan. May ilang kadena na nabuo sa pamamagitan ng kulay ubing apoy sa kanyang katawan, na dahan-daang gumagala sa ibabaw niya, na parang isang lubod na nakakulong sa kanya sa loob at naging dahilan upang siya ay matakot na gumawa ng kaunting pakikibaka. Sa nakapaligid na viewing gallery, ang mga estudyanteng iyon, na napalingon na lamang dahil sa alon ng mainit na hangin, ay muling ibinato ang kanilang mga tingin sa arena. Gayunpaman, nagkataon na nakita nila ang kakaibang eksenang ito na nagdulot ng pagtataka kaagad sa kanilang mga mukha. Iilan lamang ang mabibilang na tao sa viewing gallery na malinaw na nakakita kung paano natalo si Lumo. Maging si Baishan at ang iba pa ay nabigo na matuklasan. Sa makatuwid, ang kanyang mukha ay kasalukuyang ganap na natatakpan ng pagkabigla. Mabuting brat. Hinati ang apoy sa dalawa. Ang isa sa kanila ay ginamit upang ipagtanggol at akitin ang atensyon ni Lumo habang ang isa naman ay nakatago sa ilalim ng lupa, lumilikha ng isang bitag at naghihintay kay Lumo na tumapak dito. Bagamat ang bitag ay nakatago ng magaspang, ito ay sa panahon ng labanan at naroon din ang takip ng apoy. Sino ang gugugol ng malaking pagsisikap upang obserbahan ang kanilang mga paa? Ang ganitong uri ng malaking gawain ay nangangailangan ng magkasabay na paggawa ng dalawang bagay. Ang Xiaoyan na ito ay karapat-dapat na maging isang taong naging kampyon ng Alchemist Grand Meeting ng Jiama Empire. Ang Old Wo, na nasa gitnang viewing gallery, ay dahan-daang huminga. Puno ng pagtataka ang mukha niya. Natalo ako. Hindi nang ahas na igalaw ni Lumo ang kanyang katawan. Maya-maya, bumantong hininga lang siya, ibinaling ang ulo kay Xiaoyan at mapait na sinabi. Napangiti si Xiaoyan nang marinig niya ito. Marahan niyang pinalakpakan ang kanyang mga kamay at ang kulay lila na apoy na nakapalibot sa katawan ni Lumo ay agad na nagbago sa kawalan.
Ang hindi sinasadyang pagsisiwalat ni Xiaoyan nito ay naging dahilan upang muling tumawa ng mapait si Lumo. Napakalakas din ng Pale Flame skill ng Alchemist Department na ito. Kung hindi ko ginamit ang Dao Qi upang pagsamasamahin ang isang maliit na bahagi ng Dao Qi armor sa harap ng aking dibdib kanina, hindi ko mahaharangan ang spiralang conical flame ni Lumo gamit lamang ang Purple Flame Curtain. Mukhang kung magkakaroon ako ng pagkakataon sa hinaharap, dapat kong pag-aralan ang Pale Flame skills. Kung may sasanay ko ito, magkakaroon ng ilang karagdagang taktika kapag nakikipaglaban ako sa iba sa hinaharap. Ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang ulo at tinitigan ang kanyang itim na damit, kung saan may nasunog na butas habang bumubulong sa kanyang puso. Ang laban na ito ay napanalunan ni Xiaoyan ng Huang Class Second Class. Isang malinaw na boses mula sa kinauupuan ng judge ang muling lumabas. Boom! Nang bumagsak ang boses ng hukom, isang tagay na nagmula sa lahat ng direksyon ay agad na tumunog. Ang labanan sa pagitan ng dalawang alchemist ngayon ay isang eye-opener para sa kanila. Ang pangalang Xiaoyan, marahil ay magsisimulang kumalat sa buong akademya mula sa sandaling ito. Hanggang sa sandaling ito lamang nagsimulang ganap na mawala ang mga pagdududa tungkol sa paghatol ni Zun-Er. Kahit ano pa ang sabihin ng isang tao, ang isang tao na hindi lamang may namumukod tanging talento sa pagsasanay sa mga tuntunin ng Dao Qi ngunit mayroon ding magandang regalo sa mga tuntunin ng pagpino ng gamot, ay isang taong halos hindi mahanap, kahit na inilagay sa buong Outer Academy. Ang Xiaoyan ngayon ay tunay na sumikat pagkatapos ng isang labanan.